Hindi ko na dapat binuksan ang kahon. Dahil mula noon, hindi na ako nag-iisa. Misteryo by Boss Pao. Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Andrew. Isasalaysay ko ang isang totoong karanasan na hanggang ngayon ay bumabalik sa akin tuwing sumasapit ang 3:00 ng madaling araw. Taong 2018 nang mangyari ito. Sa isang lumang bahay na minana ng tiyahin ko sa may Hidalgo Street, sa Quiapo, Maynila. Ang lugar na iyon ay kilala sa masisikip na eskinita, mga tindahan ng antigong gamit, at mga anting-anting na ibinebenta sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Bata pa lang ako ay may kakaiba na akong pakiramdam sa lugar na iyon. Parang may nakatingin palagi mula sa likuran ng mga bintanang may kalawang na rehas. Nagpasya ang tiyahin ko, Boss Pao, na ipaayos ang bahay dahil balak niya itong paupahan. Sumama ako para tumulong maglinis. Ang bahay ay may mataas na kisame, makakapal na kahoy na sahig, at isang lumang aparador na hindi na raw nabuksan mula pa noong dekada 70. Sa likuran ng aparador ay may natuklasan kaming maliit na kahon na yari sa maitim na kahoy. May mga ukit na hindi ko maipaliwanag ang kahulugan. Hindi ito mukhang karaniwang kahon ng alahas o imbakan ng dokumento. Mabigat ito para sa sukat nito at may kakaibang lamig kahit tirik ang araw. Dinala ko ang kahon sa sala at doon ko ito binuksan. Sa loob ay may lumang rosaryo, isang itim na panyo na may bahid na tila tuyong dugo, at isang maliit na papel na may nakasulat na petsa, Oktubre 31, 1975. Walang paliwanag, walang pangalan. Sa unang tingin ay parang koleksyon lamang ng lumang gamit. Ngunit mula ng gabing iyon, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Habang nagpapahinga ako sa ikalawang palapag, Boss Pao, ay naririnig ko ang mahinang pagkalabog ng kahon mula sa ibaba na para bang may kumakatok mula sa loob nito. Inisip kong baka daga o hangin lamang. Ngunit nang bumaba ako upang tignan, napansin kong nakabukas ang takip ng kahon kahit malinaw kong isinara iyon kanina. Ang rosaryo ay nakalawit sa gilid at ang itim na panyo ay tila mas basa kaysa kanina, na parang bagong nabasa sa malamig na pawis. Kinabukasan, Boss Pao, nagpasya akong magsiliksik sa National Library of the Philippines sa Calao Avenue. Nahanap ko sa lumang pahayagan ang isang balita tungkol sa isang babaeng natagpuang patay sa loob ng parehong bahay noong 1975. Ayon sa ulat, pinaniniwalaang may kaugnayan sa isang ritual ang kanyang pagkamatay. May mga saksi raw na nakarinig ng paulit-ulit na pagdarasal at malalakas na kalabog sa loob ng bahay bago siya natagpuan. Ang detalye na tumatak sa akin ay ang banggit tungkol sa isang kahon na hindi matagpuan matapos ang insidente. Pagbalik ko sa Quiapo ay mas mabigat ang pakiramdam ng bahay. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw kahit bukas ang mga bintana. Sa tuwing daraan ako sa harap ng kahon, pakiramdam ko ay may malamig na hiningang sumusunod sa akin. Isang gabi, Boss Pao, habang umuulan na malakas at bumabaha na sa rekto, nagising ako sa tunog ng pagkalansing ng rosaryo. Bumaba ako at nakita kong nakapulupot ang rosaryo sa hawakan ng pintuan, na para bang gustong pigilan akong lumabas o pumasok. Mula noon, Boss Pao, nagsimula akong makaranas ng mga bangungot. Nakikita ko ang isang anino ng babae na nakatayo sa may hagdanan. Hindi gumagalaw, ngunit ramdam kong nakatingin sa akin. Wala akong naririnig na salita, ngunit may mabigat na presensyang bumabalot sa buong bahay. Tuwing nagigising ako ay eksaktong 3:00 ng umaga. Sa
Sa bawat pagtingin ko sa kahon, napapansin kong may dagdag na gasgas ang mga ukit nito na parang may unti-unting lumalabas mula sa loob. Sa takot, Buspaw, at pagkalito, nagpunta ako sa simbahan ng Quiapo at nagsindi ng kandila. Hindi ako relihiyosong tao, Buspaw, ngunit ramdam kong may kailangan akong gawin. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan kong nakabukas ang lahat ng ilaw. Kahit ako lamang ang may susi. Ang kahon ay wala na sa mesa. Natagpuan ko ito sa itaas ng hagdan, nakaharang sa daan, at ang itim na panyo ay tuluyang basa at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang pinaghalong lumang kahoy at nabubulok na bulaklak. Doon ko napagtanto na hindi basta gamit ang hawak ko para itong sisidlan ng isang bagay na hindi dapat ginagalaw. Kinabukasan, Buspaw, nagpasya akong dalin ang kahon sa Manila North Cemetery at doon ko ito ibinaon sa isang sulok na hindi matao. Habang hinuhukay ko ang lupa ay pakiramdam ko may mga matang nakamasid mula sa likuran ng mga puntod. Pagkatapos ko itong ilibing, bumuhos ang malakas na ulan. Kahit maliwanag ang langit kanina lamang. Akala ko, Buspaw, ay doon na matatapos ang lahat. Ngunit pagbalik ko sa diliman, sa inuupahan kong apartment malapit sa UP, nagising na naman ako sa 3:00 na madaling araw. Sa gilid ng kama ko ay naroon ang lumang rosaryo, basang-basa at may bahid ng putik. Wala ang kahon, Buspaw, ngunit sapat na ang rosaryo upang ipaalala sa akin na may mga bagay na hindi basta na ililibing. May mga sumpa na hindi nakakulong sa kahoy o sa lupa.